Paano kung ang isang gabing pagkakamali ay magbubunga pala at ang inaakala mong binata na ikakahiya ka dahil nabuntis ka niya ay matagal na palang gustong bumuo ng sariling pamilya? Paano kung pagtagpuin kayong muli ng tadhana? Handa mo bang aminin sa kanya na nagbunga ang isang mainit na gabing pinagsaluhan niyong dalawa? Diana, kumain ka na ba? May ulam pa dyan sa kusina, ubusin mo na. Tapos na akong kumain. Wika ni Deborah sa kaniyang kapatid. Sige po ate, salamat. Sagot ng kapatid niya na kauuwi lang galing sa trabaho. Silang dalawa na lang magkapatid ang magkasama. Kapwa wala ng kanilang mga magulang. Naunang nawala ang kanilang ama na agad ding sinundan ng kanilang ina. Kaya naman silang dalawang magkapatid na lang ang naiwan at nagtutulungan. Mabuti na nga lang sa kanila mismo ang bahay na tinitirhan nila ngayon. Hindi man ito malaki, ang mahalaga wala silang binabayarang upa. Kahit paunti-unti ay napapaayos na nila ang mga sira nito. May pasok ka na bukas ate no? Wika ni Diana habang kumakain. Oo, bakit? Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. Gusto kong mag-overtime para naman may dagdag. Wala rin naman akong gagawin dito para isang pahingahan na lang. Sa bagay, sayang din naman. Sige ate, ikaw ang bahala. Message mo lang ako kapag nakauwi ka na para buksan ko ang gate. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Deborah. Sa isang factory siya nagtatrabaho. Nasanay na rin siya dahil matagal na siya doon. Kahit nung una, parang gusto na niyang lumipat ng ibang trabaho. Sinubukan niya rin pero mahirap makahanap kagad ng bagong trabaho. Kaya nagtiyaga na lamang siya hanggang sa nasanay. Unti-unting nasanay si Deborah sa kaniyang trabaho hanggang sa naging gano'n na lang ang takbo ng kaniyang buhay. Pagkagaling sa trabaho, uwi na kaagad para makapagpahinga at papasok ulit. Hindi na niya nabigyang pansin pa ang buhay pag-ibig niya. Ang nasa isip niya kasi ay makapag-ipon ng sapat na halaga. Ano na Deborah? Ganyan ka na lang? Puro ka na lang trabaho. Halika na. Sumama ka na sa akin mamaya. Maglibang ka naman kahit paminsan-minsan lang. Walang masama doon. Wika ni Alice nang minsan siyang dalawin nito. Ngumiwi si Deborah sabay kamot sa kaniyang ulo. Ano ba ang gagawin natin? San ba tayo pupunta? Basta, sumama ka na lang sa akin mamaya. Yung kaibigan ng kaibigan ko, birthday niya ngayon at mayaman ang kaibigan niyang yun. Maraming pagkain, makakapag-sharon ka pa. Okay. Sige, sasama ako. Minsan lang naman. Kailangan ba ng bonggang damit? Kasi di ba ang sabi mo mayaman ang may birthday na pupuntahan natin? Mabilis na tumango si Alice. Yes na yes, of course. Super rich as in. Kahit hindi naman bongganes basta carry boom boom na ang outfit. Wag naman yung pangmanang na porma mo. Medyo ilabas mo ang usos mo for today. Malay mo, makabingwit ka ng malaking hito. Natatawang umiling si Deborah. Ewan ko sa'yo, puro ka malaking hito. Hilig mo talagang malaking hito Kapag ikaw nabuntis-buntis dyan tapos tinakbuhan ka, ewan ko na lang talaga sa'yo. Humalukip-kip si Alice. Hindi mangyayari yun dahil protektado ako, my friend. May harang ang matres ko at hindi basta-basta makakalangoy ang mga dilis niya papasok sa matres ko dahil nga may shield. O siya, pabush na. Susundin kita dito later ha? Okay, sige na. Ingat ka sa pagmamaneho. Sambit ni Deborah bago pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, sinundo nga siya ng kaniyang kaibigang si Alice. Natawa pa nga siya sa suot ng kaniyang kaibigan dahil masyado itong revealing. Ano ba naman yung suot mo? Para ka namang nangaakit. Pinapakita mo ang kalahati ng bundok mo. Bulyaw niya sa kaibigan. Ano ka ba? Yan ang uso ngayon. Labas ang hinaharap. At hindi ko na kasalanan yun kung maaakit sila sa akin, no? Sa katunayan, mas kaakit-akit ka nga sa akin dahil malaki ang joga mo Ang sexy pa. Hindi ka lang talaga marunong pumorma. Pang Maria Clara ang pormahan mo. Dinaig mo pa ang suman sa pagkakabalot. Hay nako, kesa naman sa ganyan na halos makita na ang singit sa ikli ng short. Pasalamat ka na lang talaga maputi ang singit mo. Hindi nakakahiyang ibalandra. Korek ka dyan. Kaya tuloy ang pagbalandra ng maputing singit hanggang sa makabingwit ng malaking hito. Mataba at mahabang hito. Tumatawang sabi ni Alice. Malakas na tumawa si Deborah. Gaga ka talaga? Paano kung payat at maikling hitong nabingwit mo pero mayaman? Ay, pwede na basta mayaman. Bahala na.
Baka madaan yan sa performance. Ilang sandali ang lumipas. Nakarating na sila sa kanilang pupuntahan. Nalula si Deborah sa laki ng bahay ng pinuntahan nila. Pinalibot niya ang kanyang tingin sa buong paligid. Napanganga na lamang siya. Grabe, mukhang mayamang sobrang may-ari ng bahay na to. Namamangha niyang sabi. Yes na yes, mayamang gwapo. At for sure, mataba at mahaba ang hito. Wish ko lang talaga na makabingwit ako ng kagaya niya. Perfect ang buhay kung sakali. Halika na sa loob, medyo nagugutom na ako eh. Pwede na bang kumain agad? Hindi ba nakakahiya? Medyo nagrereklamo na kasi ang mga bulati ko sa tiyan. Sambit ni Deborah sabay hawak sa kaniyang tiyan. Pwede yan, kaya halika na. Lumamon tayo hanggat gusto natin. Nasasabik na wika ni Alice. Napakaraming pagkain ang nakabalandra doon. Natakam bigla si Deborah at kumuha kagad ng plato. Halos lahat ng ulam ay tinikman niya. Sarap na sarap si Deborah habang kumakain. Habang ang kaibigan niyang si Alice ay abala sa pakikipag-usap. Maya-maya pa, isang gwapong lalaki ang lumapit sa kausap ni Alice. Namilog ang mata ni Deborah sa kagwapuhang taglay ng lalaki. Sa isip niya, halatang may lahi ito. Pakining Shetanis, nakita mo yung kausap ng kaibigan ko? Yun si Dexter. Ang gwapo niya. My gosh, parang namasaka agad ang panty ko habang nakatingin sa kanya. Kinikilig na wika ni Alice. Siniko siya ni Deborah. Hoy, magunos dili ka aba. Kurutin ko yung peanut mo eh. Pasneyang to. Ang harot mo talaga kahit kailan. Hay nako, wala na akong masabi sa kaharutan mo. Ay ano ka ba? Hanggat bata pa, hanggat dalaga pa. Humarot lang ng humarot dahil kapag nagkapamilya ka na, baka ultimo pagdumi mahihirapan ka ng gawin. Napailing na lamang si Deborah at saka nagpatuloy na sa kaniyang pagkain. Nagpahinga na muna siya sandali nang mabusog siya. Humingi siya ng isang bote ng wine sa isang waiter dahil gusto niyang uminom. At nasarapan siya sa wine na ininom niya kaya muli siyang humingi. Hindi niya namalayang napadami na pala siya ng inom kaya naman nalasing na siya. Hoy, anong nangyari sa'yo? Pulang-pulang mukha mo. Sambit ni Alice. Gumisi si Deborah. Nahihilo ako, Alice. Parang gusto kong mahiga. Pwede bang dun muna ako sa kotse mo? Idlip lang ako sandali. Hay nako, lalabas pa tayo. Nakakatamad lumakad. Halika, humanap tayo ng bakanting kwarto dito. Pwede raw magstay dito sabi ng kaibigan ko. Halika na, bilis. Naghanap ng bakanting kwarto sina Deborah at Alice. Maya-maya pa, nakahanap na rin sila kung saan agad na humiga sa kama si Deborah. Hilong-hilo na siya at gusto nang matulog. Ganun siya kapag nalalasing. Inaantok at gustong matulog na. Hindi naman kasi siya umiinom kaya mabilis lang siyang tinamaan ng alak kahit wine pa ito. Diyan ka na muna ha, babalikan kita. Tabi tayo dito matutulog. Sambit ni Alice bago umalis. Pagkaalis ng kaniyang kaibigan, ilang minutong lumipas ay nakatulog na si Deborah. Ilang oras na siyang tulog nang merong pumasok doon. Hindi alam yun ni Deborah dahil tulog na tulog siya. Ang lalaking yon ay tumabi sa kanya at saka siya niyakap. Madilim sa silid na yon dahil hindi naman nakakatulog si Deborah ng maliwanag. At ang lalaking yon ay walang iba kundi si Dexter na siyang bisita doon at matalik na kaibigan ng may kaarawan. May tama na siya ng alak at nagiinit na ang katawan nang hawakan niyang maselang parte ng katawan ni Deborah. Dumagan siya sa dalaga at saka niya ito hinalikan sa labi. Doon na nagising si Deborah. Sinubukan niyang magpumiglas ngunit ilang sandali lamang, nilamon siya ng mainit na halik ni Dexter. Hindi na talaga nakagalaw pa si Deborah. Dala na rin ng alak, nang hina na ang kaniyang katawan. Biglang nagliyab ang kaniyang katawan at yun ang unang beses na maramdaman niya yon. Tumaas na rin ang libido sa katawan ni Dexter kung kaya naman hindi na niya hinayaang makawala pa ang babaeng hinahalikan niya. Ouch! Marahang iminulat ni Deborah ang kaniyang mga mata pagsapit ng umaga nang siya'y magising. Muntik pa siyang mapasigaw nang makita ang binatang si Dexter sa kaniyang tabi. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makitang kapwa sila hubot-hubad at naalala niyang bigla ang mga nangyayari kagabi. Anong katangahan ang ginawa ko? Bulong niya sa kaniyang sarili. Napangiwi siya nang igalaw niya ang kaniyang binti. Masakit ang pagitan ng kaniyang hita. Nanginginig ang mga ito nang sinubukan niyang humakbang. Napaupo muna siya sandali bago muling humakbang
upang pulutin ang nagkalat niyang damit sa lapag. Mabilis niyang isinuot yon kahit na may nararamdaman siyang kirot sa pagitan ng kaniyang hita. Aray ko po! Daing niya bago dahan-dahang lumabas ng silid na yon. Hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Blangko ang isipan niya patungo sa sakayan ng jeep. Mabuti na lang may pamasahe pa siya pauwi. Inayos niya ang kaniyang buhok habang nasa jeep. Mabilis ang tibok ng kaniyang puso hanggang sa makauwi siya ng bahay. Sumisikip ang kaniyang dibdib kaya napahawak siya doon nang maglakad siya patungo sa kanilang bahay. Ate? Saan ka galing? Hinintay kita kagabi eh. Akala ko uuwi ka. Ayos ka lang ba? Bakit parang balisa ka? Tanong sa kanya ng kapatid niyang si Diana. Napakurap siya ng ilang beses bago tumingin sa kaniyang kapatid. Doon lamang bumalik ang kaniyang ulirat. Ngumiti siyang pilit habang ang kapatid naman niya ay nakakunot ang noong nakatingin sa kanya. Ayos lang ako. Medyo nahihilo lang ako dahil napadami ako ng inom kagabi. Magpapahinga na muna ako. Baka hindi ako makapasok mamaya. Ang sakit ng ulo ko eh. Sige po ate, magpahinga ka na. Magluluto na lang ako ng pagkain bago ako pumasok sa trabaho. Simpleng ngiti lamang ang sinagot ni Deborah at saka siya mabilis na pumasok sa kaniyang silid. Umupo siya sa gilid ng kaniyang kama at saka natulala. Naisip niyang mga nangyari kagabi at bigla siyang nagsisisi. Kung hindi sana siya nagpakalasing, hindi sana mawawala sa kaniyang pinakaiingatan niyang pagkababae. At ngayon, nakuha pa yun ng lalaking hindi naman niya kilala. Ang tanga-tanga ko! Aniya kasabay ng pag-agos ng kaniyang luha sa mga mata. Hindi na niya napigilan pang maluha. Tahimik lang siyang umiiyak upang hindi marinig ng kaniyang kapatid dahil plywood lang ang pagitan ng kanilang kwarto. Pinakiramdaman niya ang kapatid niya mula sa labas ng kaniyang kwarto. At nang makita niyang umalis na ang kaniyang kapatid, dali-dali siyang nagtungo sa banyo at saka naligo. Sinabunan niya ng maigi ang kaniyang katawan habang umiiyak. Samantala, nagising na si Dexter. Nangunot ang noo niya dahil siya na lang ang nasa kamang iyon. Marahan siyang bumangon. Nakita niya ang pulang mantsa sa bedsheet na ang ibig sabihin lang, isang berhe ng babaeng inangkin niya kagabi. Napakamot siya sa ulo bago tuluyan ng umalis sa kamang iyon at saka nagbihis. Oh, gising ka na pala Dexter. Kumusta ang gabi mo? Magaling ba yung babae? Nakangising tanong ng kaibigan niyang si Jored. Anong magaling? Sira ka rin eh. Magbibigay ka ng babae, yung virgin pa. Wala na nga akong katabi sa kama nang magising ako. Baka kanina pa yun umalis. Bulyaw niya. Napanganga ang kaniyang kaibigan. Ano? Hindi na virgin ang babaeng binigay ko sa'yo kagabi. Malandi nga yun kung tutuusin eh. Sadyang maganda at sexy lang talaga. Kaya alam kong magugustuhan mo. Pero safe ang babaeng yun. Kaya wala kang sakit na makukuha sa kanya. Napahawak sa kaniyang baba si Dexter. Hindi ang babaeng sinasabi mo ang nakatali ko kagabi. Ibang babae. Nandun pa ang mga mantsa ng dugo niya sa kamay eh. Ano? Hala ka. Sinong babaeng yun? Mariing pumikit si Dexter bago bumuga ng hangin. Hindi ko alam. Siguro isa sa mga bisita dito. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya. Baka mamaya umiiyak yun at labis na nagsisisi dahil nakuha ko na lang bastang pinakaiingatan niya. Mahinang natawa si Jored. Huwag mo nang isipin pang babaeng yun. Baka nga mamaya isa yun sa naglalaway sa'yo at sinadya talagang magpaangkin sa'yo eh. Hindi umimik si Dexter. Hindi niya maiwasang isipin ng babaeng nakatalik niya kagabi na walang iba kundi si Deborah. 3 linggo ang lumipas. Napansin ni Deborah ang madalas na pagsakit ng kanyang ulo at madalas siyang nangihina. Yung bang wala siyang ganang kumilos at may mga pagkakataon pang siya ay naduduwal. Panay din ang ihi niya. Napagtanto niya ring hindi pa siya nagkakaroon ng dalaw at late na ito. Bigla siyang kinabahan. Kasalukuyan siyang naglalakad patungo sa terminal ng jeep dahil pauwi na siya. Huwag naman sana. Please. Bulong niya sa sarili bago lumiko para magtungo sa isang butika. Bumili siya ng 2 pregnancy test kit para masigurado kung buntis nga ba siya o normal lang ang nararamdaman niya. Nang makabili siya, patakbo siyang nagtungo sa terminal ng jeep. Kabadong-kabado siya hanggang sa makauwi siya sa kanilang bahay. Mabilis siyang kumain at nagtungo kaagad sa banyo. Ngunit isinuka niya lamang ang mga kinain niya. Napaluha siya.
ngunit umaasa pa rin na mali ang nasa isip niya. Negative, negative. Bulong niya habang naghihintay ng resulta. Halos gumuho ang mundo niya nang makita ang 2 pulang guhit sa pregnancy test. Nanginginig ang kaniyang mga kamay habang hawak ang pregnancy test. Doon na siya napaiyak. Humagulgol siya at narinig naman yon ng kaniyang kapatid. Ate? Ate, ayos ka lang ba? Buksan mo tong pinto. Sigaw ni Diana mula sa labas ng banyo. Panay pa rin ang iyak ni Deborah kaya lalong nag-aalala ang kaniyang kapatid. Malakas na itong kumatok sa pinto ng banyong yon kaya binuksan niya na ang pinto. Ate, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Diana. Hindi sumagot si Deborah dahil panay lamang ang kaniyang iyak. Hanggang sa dumako ang paningin ni Diana sa hawak na pregnancy test ng kaniyang ate. Nanlaki ang kaniyang mga mata. I'm sorry, Diana. Ang tanga-tanga ko. Huwag kang mag-alala. Aalisin ko to sa sinapupunan ko. Nanlaki lalo ang mga mata ni Diana. Ano? Ate, wag! Hindi naman ako galit sa'yo, ate. Dahil dyan. Mas lalo lang ako magagalit sa'yo kung papaslangin mo ang batang walang kamuwang-muwang. Wala siyang kasalanan sa mga nangyari. Nabuo lang siya kaya hayaan mo siyang mabuhay. Lalong napaiyak si Deborah. Wala pa siyang gaanong ipon kaya alam niyang magiging malaki ang gastos niya kapag nanganak na siya. At isa pa, hindi pwedeng malamang buntis siya sa kaniyang trabaho. Pero Diana, magiging pabigat kami sa'yo. Wala pa akong masyadong ipon. Malaki ang magiging gastos nito, lalo na sa mga kakailanganin niya kapag lumabas na siya. Lumuluhang wika ni Deborah. Huwag kang mag-alala, ate. Walang problema yun sa akin. Pamangkin ko naman yan. Huwag kang gumawa ng malaking kasalanan, ate. Hayaan mo siyang mabuhay. Tutulungan kita. Lalong napaiyak si Deborah sa sinabing yun ng kaniyang kapatid. Niyakap naman siya ng mahigpit ni Diana upang gumaan ang kaniyang pakiramdam. At nang mahimasmasan si Deborah, ikwento niyang nangyari sa kaniyang kapatid ng gabing angkinin siya ni Dexter. Inaasahan niyang huhusgahan siya ng kaniyang kapatid at makakarinig ng hindi magandang salita, ngunit hindi yun ang nangyari. Sa halip, pinagaan pa ni Diana ang loob niya. Magtutulungan tayong dalawa, ate, para alagaan ang baby mo. Ako muna ang mag-work kapag malapit ka ng mga anak. Tipid-tipid lang tayo pero alam kong makakaraos tayo. Nakangiting wika ni Diana. Niyakap ni Deborah ng mahigpit ang kaniyang kapatid at nangako sa sariling babawi siya. Nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho si Deborah sa loob ng ilang buwan dahil hindi pa nahalata ang kaniyang tiyan. May kasabihan nga na kapag tinatago ang pagbubuntis, maliit lang ang tiyan ng isang babae at ganun nga ang tiyan ni Deborah. Umalis lang siya sa trabaho nung 6 na buwan na nga ang tiyan niya. Ayos ka lang, ate? Bakit nakabusangot ka dyan? Tanong sa kanya ni Diana nang makabalik siya sa kanilang bahay matapos bumili ng ulam. Nakakainis ang mga tsismosa sa paligid. Panay ang tanong kung sino ang tatay ng anak ko. Halatang kumalat na sa paligid na nabuntis lang ako at hindi pinanagutan. Hayaan mo na, ate. Hindi naman silang gagasto sa panganganak mo at wala rin silang magiging ambag sa pangangailangan ng anak mo. Kaya wala silang karapatang husgahan ka. Dedmahin mo lang sila. Ganyan talagang mga tsismosa. Hindi ko rin alam kung saan ko hahanapin ang tatay nito. Kaya bahala na kung malaman niyang may nabuo sa gabing yun. Ayoko namang kausapin si Alice. Hindi ko nga siya kinausap simula nung gabing yun dahil nahihiya ako sa nangyari sa akin. At for sure, ipagkakalat niyang nabuntis ako. Hinawakan siya ni Diana sa kamay. Hayaan mo na, ate. Makakaya nating palakihin at buhayin ang anak mo. Magtutulungan tayo, remember? Kaya huwag kang malungkot at huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Mabilis na lumipas ang ilang taon. Hindi rin biro ang dinanas ni Deborah sa pagpapalaki ng kaniyang anak. Ngunit nagsumikap siya ng husto at naghanap kagad ng trabaho nang maging okay na siya mula sa panganganak. Kaya naman nagbunga ang paghihirap niya at naging sekretary siya ng isang sikat na kumpanya. Malaki ang sinasahod niya sa kumpanyang iyon kaya hindi na niya pinagtrabaho pa ang kaniyang kapatid. Si Diana na ang nag-aalaga ng kaniyang anak at sinasahuran niya ito. Hindi na yata kaya pang patakbuhin ni Mr. Montero ang kanilang kumpanya, kaya ang anak na lang niyang magpapatakbo nito. Narinig ko ang balita na bukas daw, ang anak na niya mismo ang bagong may-ari ng kumpanyang ito, kaya siya na rin ang bago mong boss. Uwi ka ng katrabaho niyang si Ella. Napangiwi si Deborah.
Sana hindi siya masungit o di kaya mainitin ang ulo ng bago nating boss. Kasi si Mr. Montero, mabait yun. Kapag inutusan ako, kalmado lang. Kapag nagkakamali ako, pinagsasabihan ako ng mahinahon, hindi pa sigaw. Sana nga lang talaga. Siyempre kahit na magtatay sila, magkaiba sila ng ugali, no? Dagdag pa ni Ella. Bumagsak ang balikat ni Deborah. Sana talaga hindi siya masungit. Pero kung sakali man, bahala na. Gagawin ko na lang ang makakaya ko. Matapos ang saglit na usapang yon, bumalik na si Deborah sa kaniyang trabaho. Inasikaso niya ang mga dapat niyang gawin para hindi siya nagagahol sa oras. At habang abala siya sa kaniyang ginagawa, isang lalaki ang pumasok sa opisinang yon. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Nagtama ang kanilang paningin. Mabilis na tumibok ang kaniyang puso. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaking yon. Ang lalaking umangkin sa kanya 5 taon nang nakakalipas ay nasa kanyang harapan ngayon. Good morning, Miss Deborah. Ako na palang bagong CEO ng kumpanyang ito. Kaya ako na ang boss mo. Hindi na kaya pa ni Daddy na magtrabaho dito. Sumasakit ng mga tuhod niya at ulo. Wika ng binatang nasa harapan niya. Nangangatog ang binti ni Deborah habang nakatingin sa binata. Sa isip niya, marahil ay hindi siya nakilala nito, lalo pat umalis kagad siya ng araw na yon at hindi na muling nagpakita pa. Yes po sir. No problem po. Nauutal niyang sambit. Mahinang natawa ang binata. Huwag kang kabahan, Miss Deborah. Hindi naman ako masungit o stricto. Katulad lang din ako ni Daddy, kaya wala kang dapat ikibahala doon. Isipin mo na lang na siya pa rin ang boss mo at gumalaw ka ng maayos. Sige po, sir. Sambit ni Deborah bago naupo sa kaniyang pwesto. Kung kanina ganado siyang mag-type, ngayon ay nahihirapan na siyang pumindot dahil nanginginig ang mga kamay niya. Hindi rin niya maitago ang matinding kaba habang nakatingin sa monitor. Pasimpleng sinusulyapan ng binatang si Dexter na abala sa pagkalikot ng kaniyang cellphone. Pasneyang yan. Bakit siya pa ang bago kong boss? Mahinang usal niya. Natapos na lang ang oras ni Deborah sa trabaho nang wala siyang ginawang maayos. Panay ang mali niya at nakailang ulit din siya. Kaya imbis na saglit lang niyang matatapos ang isa niyang trabaho, natagalan siya. Kainis? Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, siya pa ang anak ni Mr. Montero? Asar niyang sabi habang naglalakad patungo sa kanilang bahay. Magandang gabi ate. Nakapagluto na ako ng hapunan. At itong anak mong makulit na si Daniel, very good ngayon dahil ang galing na niya sa color. Agad na nawala ang inis ni Deborah nang yakapin siya ng kaniyang anak. Ang 4 na taong gulang niyang anak ang nagpapawala ng pagod niya. Ang bibo at makulit niyang anak na si Daniel. Very good talagang baby ko na yan eh. Dahil dyan, may kiss ka kay mama. Aniya bago hinalikan sa pisngi si Daniel. Mama, bukas po mag-color po ulit ako para kapag mag-school na po ako next month, marunong na po ako. Malambing na sambit ni Daniel. Sige anak, pagpatuloy mo yan ha. Kapag lagi kang ganyan, may reward ka sa akin at proud ako sa'yo. Yehey! Salamat po mama! Masayang wika ni Daniela. Nang matapos na silang kumain, hindi kaagad nakatulog si Deborah. Iniisip niya si Dexter at mayroong parte sa kanyang gusto nang mag-resign. Patungo sa banyo ang kapatid niyang si Diana nang makita siyang nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Nilapitan siya nito. Ate, ayos ka lang ba? May problema ba? Bumuntong hininga si Deborah bago sinabi sa kaniyang kapatid ang tungkol sa bago niyang boss, pati na rin ang balak niyang mag-resign. Ikaw ang bahala ate, pero kasi ang pagiging sekretary mong yan ang bumubuhay sa atin ngayon. Malaki ang sinasahod mo dyan kumpara sa ibang mong trabaho. Pag-isipan mo munang maigi ate bago ka magdesisyon para hindi ka magsisi. Kasi hindi ka naman pala niya nakikilala, kaya magpanggap ka na lang na hindi mo rin siya kilala. Wika ni Diana. Mariing pumikit si Deborah at saka kinagat ang pang-ibaba niyang labi. Naisip niya na tama ang kapatid niya. May anak na siya kaya dapat ang desisyon niya ay hindi para lang sa kaniyang sarili. Kailangan niyang buhayin ang kaniyang anak. Kinabukasan, panay ang lunok niya ng kaniyang laway habang naglalakad patungo sa opisina ng kaniyang boss. Labis siyang kinakabahan habang naglalakad hanggang sa mapatapat na siya sa pinto doon. Humugot muna siya ng malalim na paghinga at akma na sana siyang kakatok ng
may magsalita sa kaniyang likuran. Good morning, Miss Deborah. Ayos ka lang ba? You look tense. Napalunok ng maraming beses si Deborah. Anong tense, sir? Past tense? Present tense? Natatawang napailing si Dexter. Ewan ko sa'yo. Bakit parang kinakabahan ka? Hindi naman ako masungit. Well, mukha lang dahil makapal ang kilay ko. Pero katulad lang din ako ni Daddy. Huwag kang matakot sa akin. Hindi po ako natatakot sa inyo, sir. Ganito lang talaga ako, sir. Mukhang takot lang pero hindi talaga. Kinakabahan lang ako kasi baka magkamali ako. And so? Nakaarko ang kilay ni Dexter. Napangiwi si Deborah. Baka magalit kayo at magwala. What? At bakit naman magwawala? Miss Deborah, siguro dapat iwasan mong pagkakape ng marami dahil mukhang nerbiyosa ka masyado at kung ano-ano pang pinagsasabi mo. Masama ang sobra. Siguro nga po, sir. Medyo addictus po kasi ako sa kape. Ginagawa ko lang po siyang tubig. Ni Deborah, sabay ngisi. Hay, masama yan. Mabuti pa. Pumasok na tayo sa office at magsimula ng magtrabaho. Pero bago yun, mag-inhale-exhale ka muna. Halata sa mukha mong kabado ka. Don't worry. Hindi porke nagkamali ka, tatanggalin na kita sa trabaho. Hindi ganun. Lahat naman tayo nagkakamali. Maraming salamat po, sir. Napakabuti niyo naman po pala. Yes, sobrang bait ko talaga. Ni Dexter sabay kindat. Nangasim ang mukha ni Deborah. Kagaya po ng sinabi niyo, masama ang sobra. Kaya wag po kayong masyadong mabait dahil baka kunin kayo kagad ni Lord. Kapag sobrang bait pa naman, namamatay agad at natitira ang masasamang damo. Hindi napigilang matawa ni Dexter. You're so funny, ha? Kaya pala sabi sa akin ni Daddy, magkakasundo kagad tayo. Well, I like you. Namula naman kagad ang mukha ni Deborah. Hindi ko po kayo like, sir. What? Wala po, sir. Sabi ko po ang gwapo po ninyo. Sobrang gwapo. Ang sarap niyo pong ilibing ng buhay. Naging pabulong na ang huli niyang sinabi. Thank you. Pero anong huli mong sinabi? Kunot noong tanong ni Dexter. Wala po yun, sir. Guni-guni niyo lang. Aniya bago tumawa ng pilit. Habang si Dexter naman ay nagkibit balikat na lamang at saka tinuon ang tingin sa papeles doon. Sumunod pang mga araw, unti-unti na ring nasasanay si Deborah na si Dexter na ang kaniyang boss. Ngunit sa tuwing mapapatingin siya sa binata, naaalala niyang nangyari noon at hindi niya malilimutang pangyayari 5 taon nang nakakalipas lalo pat nagbunga yon. Bakit, Miss Deborah? May dumi ba ako sa muka? Bakit ganyan ka kumakatitig sa akin? Biglang sabi ni Dexter nang mapagtangtong nakatitig ng ilang minuto sa kanya ang dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Deborah bago tumawa ng pilit. Wala po kayong dumi sa mukha, sir. Sadyang, napakagwapo niyo lang po kaya napapatitig ako ng husto sa inyo. Natawa naman doon ang binata at saka tinitigan si Deborah. Well, maganda ka rin naman, kaya minsan napapatitig din ako sa'yo. Naningkit ang mata ni Deborah. Ganun po ba? Salamat po sa papuri pero yung ganda ko, nanunuklaw po yan. Ano? Paanong nanunuklaw? Ngumisi si Deborah. May lason po ang ganda ko. Nakamamatay. Baka isang araw bumulagta na lang kayo dyan, sir. Humalakhak si Dexter. Kapag nangyari yun, ibig sabihin lang ay malalim nang nararamdaman ko sa'yo. Mahal na kita kapag ganun. Napamura si Deborah ng mahina at saka nag-iwas ng tingin. Pasneyang to? Alam niya kaya kung gaano siya kagaling pumuntos? Napuntos kagad ako, bumbundat. Bulong niya sa sarili. Ano yun? May sinasabi ka ba? Hindi ko naririnig. Pwede bang pakiulit? Mabilis siyang umiling at saka ngumiti. Wala po yun, sir. Tungkol lang po sa trabaho. Sige po, sir. Work po muna ako. Sayang po ang oras. Pagpuputol niya ng kanilang usapan. Pinilit ituon ni Deborah ang kanyang atensyon sa kanyang trabaho upang hindi na mapatingin pa kay Dexter. Kahit na halos araw-araw na lang, naguhurmintado ang puso niya sa tuwing magkasama sila. Isang araw, laking gulat niya nang makita doon si Alice. Matagal na panahon din silang hindi nagkita dahil iniwasan niya ng husto ang kaibigan sa kadahilanang nabuntis nga siya at nahihiya siya ng sobra noon. Nung isang araw pa ako nagsimulang pumasok dito. Ikaw ha? Gaga ka? Akala ko talaga hindi na tayo mag-uusap pa matapos ang gabing yun.
Ni message o tawag hindi ka nagre-reply sa akin. At palagi ka pang wala sa bahay niyo noon. Ano bang nangyari matapos ang gabing nagpakalasing ka? Nagtampo ka ba sa akin ang gabing yun? At kung sakali, bakit? Mabilis na sabi ni Alice. Bumuntong hininga si Deborah. Hindi ako nagtampo sa iyo o nagalit. May isang malaking kahihiyan kasi ako noon ang nangyari sa akin ng gabing yun. Kahihiyan? At ano naman yun? Nabuntis ako, Alice. Ano? Paano? Gulat na sambit ni Alice. Umirap si Deborah. Malamang may pumasok sa masikip kong lagusan na malaking tubo. At kaninong tubo naman yun? Tubo ng boss ko ngayon, ang CEO ng kumpanyang to, si Dexter Montero. Nanlaki ang mata ni Alice sabay hawak sa kaniyang bibig. Oh my gosh, to the highest level! As in, tubo ni Dexter Montero na sobrang yummy ang kagatin? Mabilis na tumango si Deborah. Yes na yes. Naisip ko, siguro sa kanyang kwarto nakareserve ang kwartong tinulugan ko ng gabing yun. At inakala niya na nandun talaga ako para magpabembang. Sobrang kahihiyan ang inaabot ko. Chismis doon, chismis dito. Pero laking pasasalamat ko sa kapatid ko dahil hindi niya ako iniwan. Tinulungan niya ako hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Kaya ako naman ang bumabawi sa kanya ngayon. Kahit na nagulat ako nung malaman kong si Dexter palang magiging boss ko, muntik na talaga akong maparesign. Pero dahil naisip ko na kailangan kong buhayin ang anak ko pati ang kapatid ko, nanatili na lang ako dito at umaktong kalmado. Kahit na sa tuwing magkakasama kami naguhurmintado ang puso ko. Ganun ba? Ibig sabihin nagkaanak tayo ng hindi mo man lang sinasabi sa akin? Halos mabuwag sa kanyang kinatatayuan si Deborah nang makita ang galit na itsura ni Dexter. Kulang na lang ay manlisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya habang galit na galit. Napanganga naman si Alice nang makita sa unang pagkakataon si Dexter at bigla na lamang kumaripas ng takbo. Kaya naman naiwan na lang si Deborah at Dexter. Kitang-kita ni Deborah ang pagtiimbagang ni Dexter. Pumunta ka ngayon sa office. Now. At kung hindi ka susunod, ipapakulong kita dahil sa ginawa mong paglilihim sa akin na nagkaroon pala tayo ng anak. Matigas na sabi ni Dexter bago na unang naglakad patungo sa kaniyang opisina. Nangihina namang napaupo si Deborah at nanginginig ang kaniyang tuhod. Sobrang bilis ng tibok ng kaniyang puso at pakiramdam niya, kakapusin siya ng hininga. Pinagpapawisan na rin siya ng malamig at nangingilid ang kaniyang mga luha. Mabagal siyang naglakad pabalik sa opisina ni Dexter at nang mapatapat siya sa pinto ng opisina nito, humugot muna siya ng malalim na paghinga bago pinihit ang doorknob. Mabagal siyang naglakad hanggang sa nakatayo na siya sa harapan ni Dexter. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw palang babaeng nakatali ko ng gabing yun? Tumulo ang isang butil ng luha sa mga mata ni Deborah. Magulo ang isipan ko ng gabing yun. At isa pa, hindi kita kilala. Hindi ko alam ang pangalan mo. At tanging mukha mo lang ang naaalala ko dahil tinitigan kita ng maigi. At saka natakot din ako. Siyempre sa itsura mo pa lang, alam ko nang mayamang tao ka. Sino ba naman ako para pansinin mo at paniwalaan na nagkaanak tayo, hindi ba? Dagdag pa ron, hindi ko naman nakalain na mabubuntis ako ng gabing yon. Lalo pat ikaw ang nakauna sa akin. Humugot ng malalim na paghinga si Dexter bago tinitigan ng diretso sa mata si Deborah. Paano mo pinalaki ang anak natin? Naging maayos ba? Healthy ba ang anak natin? Bahagyang nanlaki ang mata ni Deborah nang sabihin ni Dexter ang salitang anak natin. Napalaki ko siya ng maayos, kaya wala kang dapat ikabahala doon. Kahit na mahirap na gawa ko yun. 4 na taon na siya ngayon dahil 5 taon na rin ang nakalipas matapos ng gabing nangyari sa atin. At kapatid kong nag-aalaga sa kanya. Ngayon na siyang tumutulong sa akin at nagtatrabaho para sa amin ng anak ko. Patawarin mo ako kung nagawa kong ilihim sa'yo na nagkaanak tayo. At intindihin mo naman ang sitwasyon ko kung bakit ko nagawa yun. Kaya sana wag mo akong ipakulong dahil kailangan ako ng anak ko. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Doon na rumagasa ang mga luha ni Deborah dahil takot siyang makulong. Hindi niya makakayang manatili ng matagal sa kulungan habang iniisip ang kaniyang anak. Hindi niya kayang hindi makasama ang pinakamamahal niyang anak. Bumuntong hininga si Dexter at saka saglit na iniwas ang tingin kay Deborah bago muling pinukul ito. Hindi kita ipakukulong
dahil gusto kong malaman mo na matagal ko nang gustong magkaroon ng anak. Laking gulat ni Deborah sa kaniyang narinig. Ano? Oo, matagal ko nang gustong magkaroon ng anak. Ngunit hindi ko pa mahanap ang matinong babae na maaaring maging ina ng anak ko. Siyempre, gusto ko yung may pagmamalaki ko ang babae sa magulang ko at sa ibang tao. Hindi yung kung saan ko lang napulot o nakuha. May malalang sakit si Mami at ang huling hiling niya sa akin bago siya mawala ay makapiling ang kanyang apo at makadalo siya sa kasal ko. Kung sinabi mo pa noon sa akin na nagkaroon tayo ng anak, di sana masaya na tayong namumuhay ngayon o baka nga natutunan na nating mahalin ang isa't isa. At sa tingin ko naman, hindi ka malanding babae dahil akong nakauna sa'yo. Pinahid ni Deborah ang kaniyang mga luha. Talagang hindi ako malanding babae dahil wala naman talaga sa isipan kong lumandi pa, lalo na't wala pa kaming ipong magkapatid. Nang gabing yon, niyaya lang talaga ako ni Alice, yung babaeng kausap ko kanina. Siya ang kaibigan ko at alam niya kung anong ginagawa ko sa araw-araw. Puro lang kasi ako trabaho, kaya niyaya niya ako ng gabing yon para makapag-enjoy. At yun na nga ang nangyari. Tumikhim si Dexter at saka hinawakan sa magkabilang balikat si Deborah nang lapitan niya ito. Pinagtatambol naman ang puso niya habang nakatingin ng diretso kay Dexter. Gusto kong magkalinawan tayong dalawa ngayon. Gusto kong makita at makasama ang anak ko. Kaya dadalhin ko kayo sa bahay. Ipapakilala ko kayo kay Mami. At dahil maraming taon din ang lumipas bago ko siya nakilala, gusto kong dun kayo tumira sa bahay para palagi siyang makakasama ni Mami. Pero paano ang kapatid ko? Hindi ko naman siya pwedeng iwan na lang doon. Nag-aalalang wika ni Deborah. Pwede mo siyang isama. Wala namang kaso yun sa akin dahil malaki naman ang bahay namin. Maraming kwarto doon at kung saan niya gusto, walang problema. Tapusin lang natin ang trabaho natin saglit. Tapos aalis na tayo para puntahan ng anak ko. Kalmadong sabi ni Dexter bago bumalik sa kaniyang pwesto. Saglit na natigilan si Deborah bago bumalik sa kaniyang table. Pinilit niyang abalahin ang kanyang sarili sa kanyang ginagawa at hindi na namalayan ang oras. Mabilis ang mga naging pangyayari. Nang makarating sila sa bahay kung saan nandun ang kanyang anak pati ang kanyang kapatid, laking gulat ni Diana nang makita siya nito na bumaba sa kotse. Ate! Tawag nito sa kanya. Alanganing ngumiti si Deborah. Siya si Dexter, ang boss ko, ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. At ang tatay ng anak ko. Nalaglag ang panga ni Diana sa kanyang narinig at saka tumingin muli kay Dexter bago tumingin sa batang si Daniel. Hala, hindi na ako magtataka pa. Magkamukhang magkamukha sila. Anong nangyari ate? Paano niya nalaman na nagkaanak kayo? Tumikim si Deborah. Tsaka ko nalang sasabihin, sa ngayon gusto niyang makasama ang anak niya. Nilapitan ni Deborah ang kanyang anak at saka siya lumuhod sa harapan nito. Daniel, anak, hindi ba dati sabi ko sa'yo, ipapakilala ko ang papa mo kapag kaya ko na? Opo, mama. Yung lalaki po ba sa likod niyo yung papa ko? Inosenteng wika ni Daniel. Mabagal na tumango si Deborah. Oo. Siya nga. Pwede mo siyang lapitan, anak. Gumuhit ang malawak ng ngiti sa labi ni Daniel bago tumingin kay Dexter. Bahagyang napakurap naman si Dexter at hindi may paliwanag ang kanyang nadarama sa unang pagkakataon na masilayan at makasama ang anak. Patakbong lumapit sa kanyang batang si Daniel at pagkatapos matamis siyang nginitian ito. Hello po, kayo po ba ang papa ko? Tila umurong ang dila ni Dexter at hindi alam ang sasabihin. Pinagtatambol na rin ang kanyang dibdib bago siya mabagal na tumango. Oo. Ako nga ang papa mo. Ikaw ba si Daniel? Opo, ako nga po. Yehey! Sa wakas nakilala ko na rin po kayo. Akala ko matatagalan pa bago ko makilala ang papa ko. Masayang wika ni Daniel bago yumakap kay Dexter. Hindi na namalayan ni Dexter na tumulo na palang butil na luha sa kaniyang mga mata. Binuhat niya ang kanyang anak at saka niyakap ito ng mahigpit habang si Deborah naman hindi may tatangging masarap sa kaniyang mga matang makita na masayang-masayang anak niyang si Daniel habang yakap ang ama nitong si Dexter.
Napakagwapo mong bata, Daniel. Manang-mana ka sa akin. Tumatawang wika ni Dexter. Talaga po? Yun, parehas po tayong gwapo. Sabi naman ng kaniyang anak. Nakiusap si Deborah na kinabukasan na lamang sila sunduin ni Dexter dahil gusto niya pang makasama kahit saglit ang kapatid niya. Kaya nang gabing yon, ikunento niya kay Diana ang mga nangyari at sinabing sumama na rin ito sa kaniya ngunit hindi pumayag si Diana. Ate, hayaan mo na ako dito. Hindi pwedeng umalis ako dito dahil ito ang naiwan sa atin ng mga magulang natin. Pagagandahin ko ang bahay na ito. At saka mas okay nga sa akin na mag-isa lang eh. Kayo na lang ni Daniel ang pumunta doon. Dalaw-dalawin niyo na lang ako dito. May anak kayo ate. At kung palagi kayong magkasama, sa tingin ko may chance na mahulog kayo sa isa't isa. Nakita mo naman kanina kung gaano siya kasaya habang nilalaro niyang anak niyo, hindi ba? Ibig sabihin lang niyan masaya siyang malamang nagkaroon kayo ng anak. At sa tingin ko magiging maginhawa ang buhay niyong dalaw ni Daniel sa piling niya. Bumuntong hininga si Deborah at saka hinawakan sa kamay ang kaniyang kapatid. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Pero kung magbabago ang isip mo, sabihan mo lang ako ha? Sigurado na ako ate. Dito lang ako. At saka malay natin sa susunod. Ako naman ang magkaroon ng pamilya. Eh di may sarili na kaming bahay, di ba? Basta ate, dadalawin niyo na lang ako ni Daniel dito ha? Mabilis nang umiti si Deborah at saka mahigpit na niyakap ang kapatid. Sa isip-isip niya, napakaswerte niya dahil nagkaroon siya ng napakabait na kapatid. Kinabukasan ay, dinala na nga ni Dexter ang kanyang mag-ina sa kanilang bahay. Sobrang nasasabik na ang mami niya na makita sina Deborah at Daniel, kaya naman nang makarating sila sa kanyang bahay, nakaabang na doon ang kanyang mami. Unang natuon ang kanyang mga mata sa batang si Daniel na may ngiti sa labi. Ang gwapo ng kanilang anak. Yun bang panggigigilan ito ng kahit na sino kapag nakita? Oh my! Grabe anak! Parang photocopy mo si Daniel nung bata ka pa. Nanlalaking mata na wika ng kaniyang mami. Natawa naman ang mahina si Dexter. Kaya nga po mami, tiningnan ko nga po kagabi yung mga pictures ko nung bata pa ako at talagang magkamukha kami. Masaya niyang sabi bago bumaling sa kanyang anak na si Daniel. Daniel anak, siyang lola mo. Excited na excited siyang makita ka at makasama. Namilog naman ang mata ni Daniel. Talaga po? Wow, may lola pa pala ako. Sambit niya bago lumapit sa mami ni Dexter. Masayang yumakap ang mami ni Dexter sa kaniyang apo at masarap yun sa mga mata ni Dexter dahil kitang-kita niya na masayang-masaya ang mami niya. Ngayon na lamang niya nakitang sobrang saya ng kaniyang ina. Habang yakap ang kanyang anak na si Daniel, bumaling siya kay Deborah na nakatayo sa gilid ng pinto ng kanilang bahay. Nilapitan niya ito. Bakit nandyan ka lang? Pumasok ka rito sa loob. Kinagat ni Deborah ang kaniyang pang-ibabang labi at saka ngumiti ng alanganin. Nakaramdam kasi siya ng matinding hiya. Pasensya ka na. Medyo nahihiya kasi ako. Grabe ang ganda ng bahay niyo. Bongga kung bongga hindi ko ma-reach. Hindi na babagay ang batang kanal na tulad ko dito. Malakas na natawa si Dexter. What? Sobra ka naman yata sa sarili mo. At bakit naman batang kanal? Basta, teka, hindi ba nakakahiya sa mami mo na dito mo kami balak patirahin? Umarko ang kilay ni Dexter. At bakit naman nakakahiya? Sa akin naman ang bahay na ito. Hindi ba sinabi ko nga sa'yo na dito na kayo titira? At ako ang may gusto nun. Isa pa, naikwento na kita kay mami. At hindi ako pinapakailaman ni mami sa mga babaeng gusto ko. At masasabi kong maswerte ako na ikaw ang ina ng anak ko. Dahil nakita kong malusog ang anak natin at magalang pa. Pinalaki mo siya ng maayos. Aniya sabay ngiti. Kumabog ang dibdib ni Deborah bago tumingin sa kanyang anak na nakikipaglaro sa mami ni Dexter. At hindi niya may tatanggi ang sarap pagmasdan ng maglola. Akala mo, matagal na silang nagkasama dahil close na close kagad sila. Mami, maglaro lang po muna kayong dalawa ni Daniel. Ipapakita ko lang po kay Deborah yung magiging kwarto namin. Bumaling sa kanilang kaniyang ina. Sige lang anak. Wow! Napakaganda pala ng babaeng mapapangasawa mo. Nakangiting sabi nito.
Lalong nanlaki ang mga mata ni Deborah bago tumingin kay Dexter na nakangiti. Hindi niya inasahan yun lalo pat pangarap niya ring maikasal, ngunit hindi niya alam kung mangyayari pa ba yun. Halika na sa taas. Akin ang mga gamit na yan. Ako nang magbubuhat. Malamyos ang tinig nito at nauna nang umakyat ng hagdan patungo sa kanilang magiging kwarto. Agad namang sumunod si Deborah habang inililibot ang mata sa ganda ng paligid. Ilang sandali pa, isang malawak na kwarto ang kanilang pinasukan. Dito ang kwarto natin. Natin? Gulat niyang sabi. Tinitigan siya ng diretso sa mga mata ni Dexter. Parang nangihina ang kaniyang tuhod sa tumatagos na titig ng gwapong si Dexter sa kanya. Tandaan mo, may kasalanan ka pa sa akin. Kaya kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magdidesisyon na ikakagalit mo. Ang sa akin lang, sa isang kwarto tayo magsasama. Gusto kong buo ang pamilya ko, Deborah. At kung sakali baka matutunan nating mahalin ng isa't isa. Ngunit kung hindi man, hindi kita pipilitin pa. Gusto ko lang subukan natin. Seryosong sabi ni Dexter. Napayuko si Deborah bago napahawak sa kaniyang dibdib. Hindi niya nabilang kung ilang beses siyang napalunok ng laway. Katulad ni Dexter, gusto rin ni Deborah na buo ang kaniyang pamilya, na merong ina at ama ang kaniyang anak. At kung katulad naman ni Dexter, na meron palang butihing kalooban ang kailangan niyang mahalin, hindi iyon magiging mahirap para sa kanya. Sige, handa akong subukang mahalin ka para sa anak natin. Wika ni Deborah bago nag-angat ng tingin. Matamis na ngumiti si Dexter at laking gulat ni Deborah nang yakapin siya ng binata ngunit hindi naman siya pumalag. Di naman na lamang niyang mainit nitong yakap at saka siya napapikit. Ngayon pa lang sila nagkalapit sa isa't isa ngunit magaan na ang loob nila na para bang matagal na silang nagkasama. Mabuti na lang, ikaw ang babaeng nabuntis ko ng gabing yun. Nabuo man ang anak natin sa hindi inaasahang pagkakataon pero pinapangako kong magiging mabuting ama ko sa kanya. Kagaya ng sinabi ko, matagal ko nang gustong maging magulang. Hindi lang dahil kay mommy. Naisip ko rin kasi na walang silbi ang yaman kung mag-isa lang ako sa buhay. At nakita ko rin kung gaano kasaya ang mga kaibigan kong may anak na. Sinabi nila sa akin na iba raw ang pakiramdam ng merong anak. Sobrang sarap sa pakiramdam. Kaya doon ako nakaramdam ng inggit. Napangiti si Deborah. Masarap talaga sa pakiramdam ang magkaroon ng anak. Kahit na sa totoo lang, nakakapagod magpalaki kasi hindi biro ang pagpapalaki ng anak. Kailangan mong siguruhing napalaki mo siya ng maayos. Yung mabait na bata. Kapag pagod ako sa trabaho, bigla na lang itong nawawala kapag niyakap ako ni Daniel. Malambing kasi siyang bata. At kapag alam niyang wala ako sa mood o di kaya pagod, hahalikan niya ako sa pisngi at tatawa siya kaya ayun, mapapangiti na ako. Sumilay ang ngiti sa labi ni Dexter bago siya sumilip sa ibaba kung nasaan ang maglola. Tawa ng tawa si Daniel habang kalaro ang kanyang lola na tawa rin ng tawa. Ilang araw ang lumipas kahit papaano ay nasasanay na si Deborah na sa isang magandang bahay na talaga siya nakatira. Panay ang message niya sa kanyang kapatid upang kumustahin ito. Hindi rin siya nag-aalala sa kanyang anak kung ayos lang ba ito dahil alagang-alaga ito ng kanyang lola. Bukod pa doon, may yaya pa ito lalo pat hindi naman lahat kayang gawin ng mami ni Dexter. Magandang gabi po sa inyo. Marami pong salamat sa pag-aalaga po kay Daniel. Nakakapagtrabaho po ako ng maayos. Nahihiyang wika ni Deborah nang minsang mag-day off siya. Nasa sala silang tatlo kung saan nakakalat ang mga laruan ni Daniel sa lapag. Abala ito sa paglalaro habang nakabantay ang kanyang lola, pati na ang yaya nito. Hindi mo kailangang magpasalamat, Deborah. Ginagawa ko lang ang gusto kong gawin. At isa pa, apo ko naman ang inaalagaan ko. Hindi mo alam kung gaano ko kasabik na mag-alaga ng apo. Noon ko pa kinukulit si Dexter tungkol sa pagkakaroon ng apo. Lalo na nang malaman kong may malubha na pala akong sakit. Pilit akong lumalaban dahil nga gusto ko pang makita siyang buo ng pamilya. Kaya sobrang sayo ko nang malaman kong may anak na pala siya at ikaw pang nabuntis niya. Kahit na kunento ka pa lang niya sa akin, alam kong magiging mabuting asawa ka sa kanya. Gusto kong
ikasal kayong dalawa, Deborah, upang mabuo na ang pamilyang pangarap niya. Nangilid ang mga luha ni Deborah nang siya'y ngumiti. Sa isip-isip niya maswerte siya dahil mabait ang ina ni Dexter, kaya mabait din siya. Sa totoo lang, kinakabahan siya nung una lalo pat mayaman ang pamilya ni Dexter. Iniisip niya na baka hindi siya tanggapin ngunit nagkamali siya. Maraming salamat po. Nakakatuwa naman po natanggap niyo ang isang tulad ko, kahit na ganito lang po ako. Ano naman ang masama sa isang katulad mo? Matinukang babae. Yun ang dapat mong ipagmalaki. Hindi ka katulad ng ibang babae dyan na kung sino-sinong lalaki ang nakakagalaw. Ang sabi sa akin ni Dexter, siya ang una sa'yo. Kaya sinabi ko talaga sa kanya na dapat siya ang mapangasawa mo. Lalo pat sa kanya mo na ibigay ang pinakaiingatan mo. Kaya huwag kang mag-alala, mabait si Dexter. Katulad ito ng daddy niya. Sa susunod na buwan, uuwi na ang daddy niya. Panay gala kasi ito. Mahilig kasing mag-travel ang daddy niya. Bakit po nandito pala kayo? Hindi po kayo sumama? Hindi ako mahilig sa travel na yan. At saka mahirap na, baka doon pa ako abutin. Kaya dito na lang ako. Hihintayin ko na lang siya. Alam na niya ang tungkol sa inyo. Natawa pa nga siya nang malaman niyang ikaw na sekretary niyang nabuntis ng anak namin. Sabi niya, iba talagang kumilos ang tadhana. Natawa na lang din si Deborah at saka sumulyap sa kanilang anak. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan at hindi na nga napansin ang oras. Maagang umuwi si Dexter dahil gusto na niyang makasama ang kaniyang anak. May dala siyang laruan para kay Daniel kaya tuwang-tuwa ito. Kumusta ang work mo? Namiss mo ba ako? Pabiro niyang sabi kay Dexter. Ngumiwi si Dexter. Yes, syempre. Walang maganda kong sekretary na siyang mapapangasawa ko. Agad namang namula ang mukha ni Deborah sabay hampas kay Dexter. Pasneya ka? Baka naman nabigla ka lang kaya balak mo kong pakasalan. Talagang pakakasalan kita. Sa akin mo, ibinigay ang pinakakaingatan mo kaya dapat kong suklian yun ng kasal. At isa pa, hindi na ako lugi no? Napakaganda mo kaya. Ikaw ang magandang babaeng nakilala ko. Humaba naman ng husto ang labi ni Deborah. Sus, ang harot mo at ang galing mo ring mambola. Natatawang kumamot si Dexter sa kanyang ulo. Hindi ako nang bobola. Totoo ang sinasabi ko. Kaya nga napakagwapo ng anak natin. Magandang pagkakagawa natin sa kanya. Naningkit ang mata ni Deborah at saka hinampas sa Dexter sa dibdib. Natawa rin ito. O bakit? Totoo naman ang sinabi ko ah. Bakit namumulang mukha mo? Talagang maganda naman ang pagkakagawa natin sa kanya. So anong ibig mong sabihin? Talagang ginalingan mo sa pagsagad ng batuta mo sa akin ganon? Pilyong umisi si Dexter. Yes, talagang ginalingan ko rin ang gabing yun. Kaya ang mabuti pa siguro. Subukan ulit natin ngayon. Sigurado akong na-miss mo rin ang galing ko. Hoy, manahimik ka. Wala akong na-miss. At saka ayoko. Ayaw mo nun? Biniyayaan ka ng lalaking may malaking alaga. Blessing kaya ito. Kesa naman sa maliit, di ba? Pulang-pula na ang mukha ni Deborah habang tumatawa. Nangihina siyang napasandal kay Dexter at nagulat siya nang buhatin siya nito. Tawa ka ng tawa. Mamaya hindi ka natatawa dahil kakaibang tunog nang lalabas sa bibig mo. Nanlaki ang mata ni Deborah. Ano? Anong kakaibang tunog yan? Malokong ngumiti si Dexter sabay kagatlabi. Tunog kapag sinagad ko ang pagmamahal kong ito. Napahiyaw si Deborah nang umakyat na ng hagdan si Dexter habang buhat siya. Inilapag ni Dexter si Deborah sa kama at saka inilak ang pinto ng silid na yon. Hinubad niya kagad ang damit niyang pangitaas kaya nasilayang muli ni Deborah ang maganda niyang katawan. Humanda ka sa akin ngayon, Deborah. Ito ang magiging parusa ko sa'yo. Hindi na nagawang makapagsalita pa ni Deborah dahil sinakop na ni Dexter ang kaniyang nakaawang na labi. Buong puso siyang tumugon sa mainit at nakakalunod nitong halik. Mabilis pang lumipas ang ilang buwan. Tuluyan nang napunlaan ni Dexter si Deborah. Laking tuwa ng mga magulang ni Dexter nang malaman nila yon dahil nadagdagan na naman ang kanilang apo. Kaya naman hindi na pinatagal pa ang kanilang kasal. Buntis na si Deborah ng 1 buwan nang ikasal sila ni Dexter. Very good anak. Nakadalawa ka kagad. Siguro kahit gawin mo pang 5. Tumatawang sabi ng daddy niya. Natawa na rin si Dexter. Ako nang magpapakalat ng lahi natin, daddy. Kasi naman,
Bakit nag-iisa niyo lang akong anak? Wala po ba kayong balak na dagdagan ako noon? Bumuntong hininga ang kaniyang ama. Sinubukan namin ulit ng mami mo noon. Ngunit wala na talaga. Sa bagay, lagpas 30 na rin kasi ang mami mo nang ipagbuntis ka niya. At pagkatapos noon, hindi ka na talaga nasundan pa. Pero di bali na, umaasa akong ikakalat mo ang lahi natin at mamamayagpag ang pangalan natin sa mundo ng business. Yes po, Daddy. Dadagdagan ko pa ang anak namin para talagang masaya ang pamilya. Mas marami, mas masaya. Nakangiting sabi ni Dexter sa ama. Kahit na mag-asawa na sila, nanatili pa ring sekretary si Deborah. Ayaw niyang manatili lang sa kanilang bahay dahil gusto niyang magtrabaho. Para sa kanya kasi, kahit na mayaman ang kanyang asawa, gusto pa rin niyang kumayod. Gusto niyang gumawa ng sariling pera. Hindi naman siya palaging nasa trabaho talaga. Alternate ang kanyang pagpasok. Nag-work from home siya para makasama rin ng anak. Basta kapag malaki na ng sobrang tiyan mo, hindi ka na pwedeng magtrabaho. Dito ko na lang sa bahay para makasama mong anak natin. Hindi ako nagpakayaman ng ganito para pagtrabahuhin ang asawa ko. Wika ni Dexter habang hinahaplos ang pisngi ng kaniyang asawa. Naiintindihan ko naman yon, honey. Pero syempre, gusto ko lang magtrabaho hanggat kaya ko pa. Inbang ako mismo ang gumawa ng sarili kong pera. Hindi yung panay ka lang bigay ng bigay sa akin. Sana maintindihan mo ako. Hindi kasi ako lumaking palahingi. Lumaki akong pinaghihirapan ng mga bagay na gusto kong makuha. Paliwanag naman ni Deborah. Gumuhit ang malawak ng ngiti sa labi ni Dexter. Mas lalo niyang minamahal ang kanyang asawa at napapahanga siya ni Deborah ng husto. Masipag, maalaga at mapagmahal si Deborah sa kanya. At isa pa sa nagustuhan niya, hindi kagaya ng ibang babae na panay ang hingi at mapagsamantala. Ang swerte ko talaga sa iyo, honey. Napakaswerte ko. Huwag mo akong lulukohin, ha. Mapapatay ko talagang lalaki mo. Hindi ako papayag na mabuhay siya. Humagalpak ng tawa si Deborah. Hoy, never ako magloloko. Wala akong balak manloko. At isa pa, hindi yun pumasok sa isip ko, no? Baka ikaw ang magloko dyan kahit na kasal na tayo. Marami pa ring babaeng papansin sa'yo eh. Sarap pagsasabunutan eh. Kukulamin ko talaga kayong dalawa ng babae mo. O di kaya ipapabarang ko kayo. Yang batuta mo, may lalabas na mga uod dyan at ipis. Nanlaki ang mga mata ni Dexter. Sobra naman yata yun. Pero, totoo ba ang mga ganyan? Totoo. Pupunta talaga ako ng probinsya para gawin yun sa'yo ng magiging babae mo. Tandaan mo yan. Pananakot ni Deborah. Naiiling na tumawa si Dexter at saka niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. Hindi ko gagawin yun, honey. Malabong gawin ko yun. Kapag ako nagmahal, isa lang. Kaya nga wala akong babaeng siniseryoso kapag alam kong pangkama lang siya. Talagang nanatili akong single. Mabuti na lang talaga. Nalaman kong nagkaanak tayo. Hindi man naging magandang simula natin, pero naniniwala akong magiging magandang dulo natin. Magtiwala lang tayo sa isa't isa at palaging piliin ang isa't isa. Yun bang hindi sagot ang paghihiwalay sa kahit anong pagsubok na dadaan sa ating buhay? Malamyos ang tinig na sambit ni Deborah. Yes, honey. Araw-araw kitang pipiliin, lalo na sa mga sitwasyong mahirap. Pangako ko yun sa'yo. Ani Dexter bago hinalikan sa labi ang kaniyang asawa. Lumipas ng mabilis ang mga buwan. Dumating na ang araw ng panganganak. Isang malusog na baby girl ang kanilang pangalawang anak. Hindi maipaliwanag na sayang na darama ni Dexter. Meron na silang babae at lalaking anak. Lalo na ang mga magulang ni Dexter. Sobrang saya ng mga ito. Hindi na nga mapakali dahil gusto na nilang makauwi kaagad si Deborah, pati na ang baby girl nila. Gusto na kagad nila itong alagaan. Nakakatuwa, no? Ang sarap pala sa pakiramdam na tuwang-tuwa ang biyanan mo sa mga anak mo. Pinangarap ko lang noon na magkaroon ng mabait na biyanan. Yung mahal ang mga anak ko, tapos ito na, binigay sa akin. Nakangiting wika ni Deborah habang pinagmamasdan ang kaniyang biyanan na inaalagaan ang kanilang anak. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam, kaya laking pasasalamat ko na silang naging magulang ko. Hindi katulad ng ibang magulang na mapanglait. Tingnan mo kung gaano sila kasaya habang buhat si baby Daniela. Si Mommy, sa totoo lang, palala ng palala ang sakit niya. Sinabihan na kami ng doktor nung nakaraang linggo na, yun na nga, hindi na rin magtatagal si Mommy. Pero imbis na matakot si Mommy, parang wala lang sa kanya. Tanggap na niya.
dahil natupad naman daw ang dalawa niyang hiling, ang makadalo sa kasal ko at maalagaan ang kanyang apo. Nakagat ni Deborah ang kanyang pang-ibabang labi bago hinawakan sa kamay ang asawa niya. Hindi na ba madadaan sa gamot? Hindi ba kaya? Umiling si Dexter. Masyado nang matanda si Mommy. Hindi nakakayanin pa ng katawan niyang sobrang gamot na ipapasok sa loob ng katawan niya. Kinausap ko siya isang gabi tungkol doon at nakangiti lang siya sa akin. Ang sabi niya, wala raw kung dapat ipag-alala dahil ganun talaga ang buhay. Lahat tayong mamamatay. Ang mahalaga, naging masaya siya bago siya mamatay. Napakurap si Deborah dahil para siyang maiiyak sa isiping mawawala na ang butihin niyang biyenan. Niyakap naman siya ni Dexter at saka hinalikan sa noo. Nang bumalik na ang lakas ni Deborah matapos manganak, palagi siyang nakikipagkwentuhan sa mami ni Dexter. Palagi silang nagbabonding dalawa dahil hindi na rin siya nagtatrabaho. Siya ang nag-aalaga sa mami ni Dexter. Kaya naman makalipas ang 1 taon, tuluyan na ngang namaalam ang mami ni Dexter. Sobrang sakit yon para sa kanilang mag-asawa. Lalo na sa daddy ni Dexter. Anak, gusto ko lang sabihin sa iyo na simula nang mawala ang mami mo, nawala na ako ng gana sa lahat. Kaya kung sakaling sumunod ako sa kanya, huwag ka nang umiyak ha. Mahal na mahal ko ang mami mo at siyang buhay ko. Kapag nawala na ako, maging mabuti kang asawa at ama sa pamilya mo. Mahal na mahal kita anak. Nangihinang wika ng kanyang ama matapos ilibing ang mami niya, 1 buwan na ang lumipas. Hindi na nagsalita pa si Dexter. Niyakap na lang ni Dexter ang kanyang ama ng mahigpit. Masakit sa kanyang namamaalam na ang daddy niya ngunit kailangan niya yung tanggapin. Makalipas lang ang 1 linggo, pumanaw na ang daddy ni Dexter. Ngunit tinanggap naman niya yon kahit na masakit. Palagi silang dumadalaw buong pamilya sa puntod at para hindi rin malungkot si Dexter, dinadalaw siya ng kanyang mag-ina sa kanyang opisina. Isang araw dumalaw doon si Deborah kasamang 2 nilang anak. Nagluto siya ng paboritong ulam ni Dexter. Hindi niya alam na nandoon pala sa opisina ng kanyang asawa ang kaibigan nito. Kaya naman nagulat siya nang pumasok sila doon. Siya bang asawa mo, Dexter? Wow, napakaganda pala ng asawa mo. Ang swerte mo naman. Nakangising wika ni Jored nang makita si Deborah. Matalim siyang tinitigan ni Dexter. Umalis ka na nga dito kung wala ka namang magandang sasabihin. Alis na. Magbabanding pa kami ng asawa at mga anak ko. Humaba ang nguso ni Jored. Sobra ka naman yata sa akin, Dexter. Hindi na ako pwedeng makisali sa inyo. Teka, mukhang may dalang pagkain sa iyong asawa mo. Pwede ba akong makikain? Kulang na lang umusok sa inis ang ilong ni Dexter. Tumayo na siya mula sa kanyang kinaupuan at saka hinatak ang kanyang kaibigan palabas ng opisina niya. Umuwi ka na sa inyo, Jored. Masasapak na kita. Kalmado ngunit bakas ang inis sa tinig niya. Napailing na lamang ang kaibigan niya. Agad niyang inilak ang pinto bago bumaling sa kanyang asawang nagtataka sa kanyang ginawa. Bakit ganun mo nalang pinalis ang kaibigan mo? Natatawang sabi ni Deborah sa kanya. Sinabihan ka ng maganda. Inis niyang sabi. Malakas na tumawa si Deborah bago siya niyakap mula sa likuran. Ano naman ang masama doon, honey? Hindi ba ako maganda? Akala ko ba nagagandahan ka sa akin? Pero bakit nagagalit ka na mayroong nagsabi sa akin na maganda ako? Humugot ng malalim na paghinga si Dexter. Siyempre, nagsiselos ako. Ayokong may ibang nagsasabi sa'yo na maganda ka. At isa pa, malandi ang kaibigan kong yun. Hanggang ngayon nga hindi pa natatali eh. At ang nakakatawa pa doon, kabit siya. Kaya ayoko nang makipag-close pa sa lalaking yun. Baka mamaya ikaw naman ang ahasin niya. Mapapatay ko talaga siya. Muling natawa si Deborah bago tumayo sa harap ng kanyang asawa. Hinawakan niya sa magkabilang pisngi si Dexter. Natutuwa naman siyang nagsiselos ang kanyang asawa. Dahil ang ibig sabihin lang nito, mahal na mahal siya ni Dexter. Kahit palandiin pa ako nung kung sino wala yung epekto sa akin, hindi nila ako makukuha mula sa'yo. Tandaan mo yan, honey. Ikaw lang ang mahal ko. Kaya wala kang dapat ikatakot. Malambing niyang sabi. Bumuga ng hangin si Dexter. Hais, ang ganda mo naman kasi sobra. Kaya maraming lalaking papansin dyan. Mamaya mag-ahit ka ha. Lalantakan ko yun mamaya. Kailangan na nating sundan kagad si Daniela. Nanlaki ang mata ni Deborah. Ano? Sobra ka naman yata, honey. Huwag naman ganun.
Hayaan mo muna akong makahinga ng 2 taon. Tama na muna silang 2. Baka ngumuwi na ang bibingka ko sa'yo kapag nanganak na naman ako. Gusto mo ba ng nakangiwing bibingka? Ngumisi si Dexter. Gusto ko kasi. 3 na ang anak natin. Pero sige, hindi na muna kita pupunlaan. Pero maggahit ka mamaya ha. Alam mo nang gagawin natin. Ako nang bahalang magpaligaya sa'yo mamaya. Nakangising wika ni Dexter bago pinisilang bibingka ng kanyang asawa. Napahiyaw naman si Deborah doon at saka hinampas ang kamay ni Dexter. Manahimik ka nga dyan sa kaharutan mo. Makita pa ng anak natin ang ginagawa mo eh. Halika na, kumain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Masarap to. Mas masarap ka dyan, honey. Kaya wala kang taka sa akin mamaya. Ani Dexter sabay tawa. Namula naman ang mukha ni Deborah. Mukhang wala talaga siyang kawala mamayang gabi pag uwi nila. Ewan ko sa'yo. Tumatawa niyang sabi, sabay irap. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.